Hey guys, sa video na to, talagang napakaganda ng topic natin kasi power. So kung ikaw ay isang network marketer at sawa ka na magsayang ng oras at pera sa Facebook ads na hindi gumagana, then saktong-sakto kasi perfect ang video na to para sa'yo. Maiintindihan mo kung paano ka dapat mag-run ng Facebook ads na hindi ka magkakaroon ng suspension at policy violations dahil talamak yan, lalo na sa network marketing. And somewhere sa dulo ng video na to, ipapakita ko rin sa iyo yung pinagbabawal na technique na sobrang effective pagdating sa mga network marketing. Kahit anong klaseng produkto, pwede mong ibenta dito at hindi ka mababan ni Facebook pag sinunod mo yung tuturo na tip. Tuturo ko na tip sa iyo. Okay, so bagong lahat, daanan muna natin yung outline, yung i-discuss natin sa video na to. Yung una is understanding Facebook ads. Pangalawa, benefits of using Facebook ads for network marketing. Creating effective Facebook ads for multi-level marketing. Targeting the right audience. Compliance and best practices. Measuring success and optimizing campaigns. Future trends in Facebook advertising, lalo na for network marketing. And huling-huli, syempre, yung conclusion. Pero bago ang lahat, allow me to give you a quick introduction about myself. Ba't ba kayo magpapaniwala sa mga pagsasabi ko dito sa video na to? I'm a digital marketing expert with over 12 years of experience. Started my freelancing career on Odesk. Odesk pa noong 2013, no? So, later on, naging Upwork siya. And I started doing SEO. Pero later on, nag-specialize ako sa lead generation using Meta and Google Ads. Pero kaya ko rin ibang platforms like cold emails and LinkedIn. I'm actually doing that to get clients. And para din sa ibang mga clients ko, ginagawa ko rin yun. I'm a founder of a small digital marketing and lead generation agency with actual clients from US and Canada. Consistently earning multiple six figures every month. And yung isa ko pang business is nag-i-e-com din ako. Meron kaming maliit na local brand dito. Consistently earning din multiple six figures every month. So okay, simulan natin dito. Understanding Facebook ads. So bakit napakaganda niyang gamitin pagdating sa network marketing? Unang-una dyan, halos lahat ng Pinoy nag-Facebook. According to stats, around 90 million. 95 million. No, halos ngayon nga wala akong kilala na walang Facebook eh. 'Di ba? Kahit senior pa. Mapabata, mapa middle age, mapa adult, young adult, matanda, halos lahat nagfe-Facebook. So ang ibig sabihin niyan, yung target market mo sigurado nasa Facebook. Kung alam mo kung paano sila mata-target. Isa pa magandang feature is yung iba-iba na ad format ni Facebook ad. Pwede ka mag-carousel, pwede ka mag-single image ad, static ad. Pwede ka rin mag-video ad, which I highly recommend para sa MLM, no? So mamaya papakita ko sa inyo yung process na pag-create niyan at ano yung mga best practices sa paggawa ng ating ad creative and ad copies. Next, benefits of using Facebook ads for network marketing. Ayun na nga, napakalawak kasi ng pwede mong matarget. Sa Pilipinas pa lang, actually, solve ka na kasi 95 million is a lot of people at matatarget mo dyan yung mga talagang gusto mo o ideal target audience mo pagdating sa kung anumang product ang binibenta mo. And very scalable siya, hindi lang sa Philippines, pero kung gusto mo later on mag-scale, even sa ibang countries, sa Southeast Asia, Asia, as long as nakakapagsalita sila ng English, then you are able to do so. Si Facebook Ads, napakaganda rin ng kanyang lead generation feature na crucial sa mga network marketers. Bakit? Ang usual na setup kasi pag network marketing, no? 'Di ba? Ang traditional nga
Invite ka, tapos meron kayong magaling na speaker. So lahat nung kinoffee date mo, pinower mo, nag-present ka ng sulat na pabaliktad sa coffee shop. Lahat ng yon, di ba, binabato natin yon dun sa ating main event. O meron tayong main speaker sa isang location. So pwede rin yon sa Facebook ads. So mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. So next, creating effective Facebook ads. So papakita ko rin yan. Yung mga iba't ibang strategies para sa pagsulat ng malulupit na copy na talagang magre-resonate dun sa target audience mo. Yung importance ng high quality visuals, clear call to actions, paglagay ng mga tamang hooks, and etc. Dadaanan din natin yan. Next, targeting the right audience. Siyempre, baliwala lahat ng yan kung mali naman yung targeting mo. Kasi yung pag-create ng mga tamang ad copies, creatives, that is half of the battle. Another half is yung tamang settings dun sa ads manager. So syempre, papakita ko rin yan. At paano din mag-create ng mga custom audiences mo, lookalike audiences mo, no? Lalo na kung ready ka na. Ready ka na mag-power. Yung next is compliance and best practices. Ay syempre sobrang mahalaga niyan kasi sobrang higpit din ni Meta Ads pagdating dyan. Meron ka lang malagay dun sa ad copy mo, mabanggit dun sa video mo na trigger keywords pagdating sa MLM. Sigurado matitake down yung ad account mo. So, syempre meron akong guideline dyan at ituturo ko sa inyo kung paano mo siya makikita rin. Para hindi mo magawa yung pagkakamali na to. No? Big mistake yan pagdating sa Meta Ads. Next, measuring success and optimizing campaign. Sabi nga natin lagi, no? What you cannot measure, you cannot scale. So, dapat meron ka ring measurement in place para makita mo lang kung gumagana ba talaga itong ginagawa ko o nagsasayang lang ako ng pera. Okay, next, future trends in Facebook ads for network marketing. So, papakita ko lang yung mga insights ko kung ano yung tingin ko na magiging future trend pagdating dito sa industry na to. In connection, siyempre, sa Meta Ads. Eh, hindi naman ako network marketer eh. And lastly, conclusion. So, intindihin natin, ano nga ba si Facebook Ads sa isang advertising platform kung saan libre na pinoprovide dyan ni Facebook. Basta meron kang personal Facebook account, naka-connect dyan yung Meta Business Suite mo at pati yung Facebook page mo, yung business page ha, hindi yung personal page. And dyan din naka-connect yung Ads Manager. Okay, so I recommend sa Ads Manager tayo mag-run, hindi boost post lang para best practices tayo. At makita talaga natin ng tama yung mga data nang sa ganon, we can make informed decisions base sa mga data na yon. Okay, ang isang maganda kay Facebook is yung funnel o yung sales cycle kahit saang industry pa yan, halos lahat, no? And sa network marketing, kaya mo silang masabat o ma-intercept. So from the awareness stage, consideration, hanggang sa conversion, yung ready silang mag-join o bumili ng products na ino-offer mo, kaya nating masapul. Yung next na benefits of using Facebook ads para sa MLM, hindi mo na kailangang gumastos para mag-invite ka ng coffee, mag-invite ka sa restaurant, babiyahe ka pa, mamamasahe ka pa, papagas ka pa ng sasakyan, magsasayang ka pa ng oras para sumago pa sa traffic. So may iwasan mo lahat yon at mas matipid pa actually yung magagastos mo. Kasi lahat ng pwede mong matarget sa kahit anong location sa Pilipinas, pwede mong ma-reach kahit nasa bahay or sa office ka lang. As a matter of fact, ang dami ko naririnig na kwento by talking with mga batikana sa network marketing na sumasabog at ang ginagawa nila, Facebook ads lang. When I say sumasabog, multiple 6 figures and 7 figures. May narinig pa nga ako, naging billionaire dahil lang sa Facebook ads. Kasi laos na yung invite ka sa coffee shop tapos susulat ka ng pabaliktad para ma-impress mo sila. So ngayon,
Basta may budget ka, alam mo kung paano i-run yung ads. Kahit sang lupalo pa ng Pilipinas yan. Marireach mo sila at may invite mo sila dun sa event kung saan nandun yung pinakamagaling na speaker nyo. Usually kasi, di ba, may designated speakers yan mga MLMs. At tapos, pagkatapos silang umattend ng event, may mga closers na. Sino yung closers? Siyempre, yung mga nag-invite. Kung minsan, merong taga-close, lalo pag medyo baguhan pa yung nag-invite, pero you get the point of what I'm trying to say. Yung tinutumbok ko dito is kaya nating ma-reach yung mga leads. Kaya natin makapag-generate ng leads na ibabato natin doon sa ating speaker. Next tayo, creating effective Facebook ads. Okay, so ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin gagawin yan. No? So start tayo by going to the Facebook ads library. Okay, so andito tayo sa Facebook ads library. Pero you know what? Baka hindi tayo makahanap, no? Kasi nga, like I said, very strict si Facebook ads dyan. So hindi mo pwedeng basta-basta banggitin. Kahit yung network marketer ka, no? Hindi mo pwedeng basta-basta isama yung sa copy ng ad mo. Kasi magti-trigger yun ng policy violation. So ito, try kong maghanap ng skincare. Okay, pero mahirap din ma-distinguish kung alin dyan yung nagne-network marketing. Sa totoo lang. So in short, wala tayong magiging reference. Wala tayong mababatikos na ads. No? At pwede nyong kunin as an actual reference. So instead of doing that, papakita ko sa inyo yung breakdown ng malulupit na ad creative na mag-work para sa network marketing. Okay? So, unang-una, sige, gamit tayo ng AI, no? Ano ba yung product na ino-offer mo? So, kailangan mong i-breakdown yun. Ano yung benefits na makukuha ng mga tao dyan? Ano yung benefits na makukuha nila sa pag-join sa iyong company? And then, dalawang ad creatives yung gagawin mo. Yung isa, directly para dun sa product. And yung isa, pwedeng pang recruitment. Pero sa experience ko, usually kasi, yung mga interested sa product, lalo kung talagang maganda yung product mo, hindi siya scammy, no? Totoong effective siya, regardless kung skincare yan, supplements, sa health, o kahit saan man, no? Yung mga makaka-experience ng products na yon at mababago yung kung ano mang ailment nila, kung ano mang pain nila, is sila yung magiging number one advocate din. So sila rin yung magiging recruit mo. Okay, sila yung mga magiging top performers din dun sa mga downlines mo. So alam niyo yan, lalo kung batikan na kayo sa network marketing, ganun usually yung nangyayari. So kung sa product side of things, let's say skincare yan, no? Lista mo, ano ba yung benefits? Okay. Tapos, lista mo, from the benefits na yon, utusan mo si AI, ano yung mga pain points ng mga tao na may gusto ng product na yon. Okay, tinuturo ko sa inyo yung hack para mabilis tayo magsulat ng ad copies, pati yung video script na gagamitin. Tapos, base dun sa pain point na yon, so base sa pain points na yon and benefits, hihingi tayo kay Facebook ads ng hook. Ilang hooks? At least 3, no? So 3 hooks. Tapos yung main body o main script. So nakasunod kayo, hopefully. So benefits, hinga mo siya. I-feed mo siya ng benefits galing dun sa mga brochures nyo, sa company mismo. Ililista mo yung benefits na yan. Pwede rin pabasa kay AI. And then, feed mo siya dito kay AI para i-rewrite niya na mas maganda yung wording, etc. Tapos, base doon,
Sabihan mo siya, okay, binigay ko sa yung mga benefits na yan. Ngayon, ano yung mga pain points ng mga target audience ko o customers ko base dun sa benefits na yon. And then, pag nilabas, pag binigyan ka na ng output doon, okay, base sa benefits and pain points na yan, bigyan mo ako ng 3 hooks na pwede kong magamit para sa video script ko at yung main body nung script na gagamitin ko. So, ganun, literal yung pag-utos mo sa kanya, very detailed. And syempre, proofread mo rin. Baka may gusto kang i-correct. Pag binigyan niya yung output sa benefits, baka may gusto kang baguhin. Likewise, pagdating sa pain points, sa lahat, basically, no? Pero I guarantee you, you will be around 90% there. Okay, so medyo duda ako dito na yung mga beginners magigets kagad to no? Pero let me know kung gusto niyo magbigay ako ng masterclass pagdating sa AI prompting. Specifically, no, para sa MLM o actually lahat na natin, kahit anong industry, pwede mong magawan ng gantong copy. So comment nyo lang below. Sige, you know what? Pakita ko sa inyo, no? Magbigay lang ako ng quick sample kung paano yung sinasabi ko para mas maintindihan nyo. Okay. So, sige, gamit tayo ng generic skincare benefits. Okay, ito lang lalagay natin, no? So, i-copy natin yan. Lagay natin dito. So, move natin to aside para may guideline tayo. Okay. Based on the following benefits, give me the pain points of... Pause ko muna para mas mabilis. Okay, so yan, based on the following benefits, give me the pain points of the ideal audience who's gonna want and need this skincare product. Tapos, ang next kong gagawin, i-enhance ko lang. So, by the way, ang ginagamit ko na AI wrapper is Imagay. So, ito yung ginagamit ko at nung team ko pang mga copies. Mga Facebook ad copies, mga scripts para sa videos. Pero, gumagamit din kami ng Claude para dun sa mga mas mahabang scripts, pang mahabang videos, pang YouTube automation. So, yun ang ginagamit namin kasi pag ito mauubos kagad. So, anyways, so in-enhance niya na. Okay, ayan o. So, wala ka nang gagawin kundi i-enter. So, wait natin kung ano yung magiging output niya. So, ayan. Ayan, sinusulat niya na yung pain points. At kung tapos na, syempre, proofread mo rin kung okay sa'yo. So, dito, hindi ko na gagawin yun, no? Kasi example lang naman. So, anyways, kung may gusto ka pang baguhin, pwede mong i-edit. So, sa ChatGPT, tsaka sa Claude, kung ano mang AI ang ginagamit nyo, pwede siyang i-edit, no? So, pag okay na sa'yo, sulat ka na nung para sa hook. So, based on this, again, pause ko muna yung video. Okay, so, ayan, based on these pain points and benefits, write me 5 hooks that I can use for my Facebook video script. So, ang minimum requirement na sinabi ko sa inyo is 3. Pero, ginawa ko lang 5 para meron akong pagpipilian. Okay, so, pag okay na, enhance uliin natin. Again, I'll be pausing the video. Okay, meron na siyang enhancement and then, enter natin. And then na, sinusulat niya na yung iba't ibang hooks. Tapos ayan, binigyan ka niya na ng 5 hooks, so pili ka na lang ng top 3 na sa tingin mo pinaka-okay. Or pwede rin gamitin mo lahat yan 5. So, ang ganda ng hooks, no? Basahin ko isa-isa, no? Tired of your skin betraying you right before big moments? Watch how Sarah's 3-minute morning ritual changed everything. So, ang ganda no? Sinasapul nila yung mga merong upcoming events. Wedding, party, kahit corporate event, Zoom meeting, so sapul dyan, di ba? Yung pain point na yon. Pangalawa, remember your skin
when your skin used to bounce back overnight. So, magaganda yung mga angles niya. Based kasi sa mga pain points yan na pina-research din natin kay AI. So, hopefully, you're getting the gist of it. And lastly, yun na, yung main body script, papasulat mo na rin sa kanya. So, ito. Sulat ulit tayo. I'll pause the video again. So, yan na. Based on the above, write me the main script for the Facebook video ad. Again, ipapa-enhance ko pa. And after ng enhancement, I'll just click this button. And ayan, sinusulat niya na yung main body ng script. And tapos na siya. So, i-proofread mo lang. Baka may gusto ka pang baguhin. Okay, so ayan na, no? Meron ng output. Tinitignan ko lang kung may call to action. Okay, so kung wala siyang call to action, ayan. Maintaining. Okay, so lagi ako maglalagay ng call to action kung video ad siya sa dulo. So, click the link below or send us a message below to learn more. Okay? So, kahit alam naman natin na dun talaga kiniklik sa ilalim ng ad yung call to action, no? Kailangan pa rin nating i-spoon feed, lalo na sa mga Pinoy. Kasi kahit nga sa US and Canada, ini-spoon feed pa rin namin yun. Kasi makakatulong yun sa conversion rate. So, just take note of that. Okay, so balik tayo dito, no? Yan, importance of high quality visuals and clear call to action in your ads. So, yan, very important yung call to action na yan. Yung high quality visuals, so, explain ko sa inyo, no? Minsan kasi may nakakausap ako na clients, very high priority sa kanila yung aesthetic, yung editing. Pero in reality, ang high priority is ito. Yung messaging at yung hook. So, support lang dyan yung editing. Kumbaga sa isang banda, yung vocalista, ito yan, yung hook. Ito yan. Hindi dapat the other way around na ito yung susuporta sa editing. No, kahit nga very minimal lang yung editing, as long as ito yung napapalutang ng editing, yun ang pinaka-goal natin. Okay, so balik tayo dito. Ito, targeting the right audience. Okay, so punta tayo ngayon sa Ads Manager para makita. Teka, mali. Ads Library yan. Okay. So, dito sa Ads Manager, so try natin, no? Busisiin natin. Punta tayo dito. Edit natin to para makita nyo yung audience. So, dito yan, no? Dito yung location. Tapos, close natin. We can also configure yung audiences natin dito. So, if we go there, ito yung makikita natin. So, tatlo yung options. So, since wala pa naman data yung account, saved audience lang. So, kung ang target mo, let's say, pagawin natin to, Metro Manila lang. PH. Okay, yung age, self-explanatory na to, no? Please modify this according to your needs and kung ano yung requirement dun sa company nyo. Yung age, ito yung age range. Okay, kung ang prominently target nyo ba, puro babae lang or lalaki or pareha. So, ikaw na mag-modify dyan. Tapos dito tayo magkakatalo. Okay? So, dalawa yung I highly recommend na gamitin mo na audience sa una. Yung isa yung ito, at saka yung isa is yung tinatawag na BANT. Broad Audience, No Targeting. Ibig sabihin nun. So, open lang lahat to. Hahayaan mo kung na yung creative mismo yung makaabot dun sa ideal customer mo. Paano mangyayari yun? Sa creative testing mo kasi, kung nangungusap na kagad yung ginamit mo na ads, yung video mo, sa target audience mo, di yun na makukuha mo na audience. Okay, pero this also still works. Lalo na kung gusto mo pa makakuha ng mas maraming conversion data, then this still works. Okay, ano bang lalagay mo dyan?
Ay, mali. Dito pala. Okay, so nilagay ko skincare. Yan, dami nung makukuha, oh. Mahilig sa skincare, natural skincare. Okay? So, ang dami mo nang pwedeng matarget. Siyempre, kung iba yan, kung health, edi related sa health na interest ang i-target mo. Okay? So, let's say ito. Okay, for skincare, cosmetics, okay, lahat ilagay mo dyan. Facial cosmetics. Okay, pag naayos mo na lahat, palitan mo yung title. Okay, Manila, Metro Manila, PH, skincare, interest. Tapos, create, save, audience. So, ngayon, hindi ko save, no? Kasi hindi ko naman kailangan. This is just an example. Pero babalikan mo yan dito sa loob ng ads manager mo. So, galaw ulit tayo ng isang campaign at dito makikita mo, ayan, pwede mong mapili yung save audience dito. Doon yan. So, yung isa is ganun na mayroon ka specific targeting, may specific interest, tapos yung isa broad lang. As in, location lang ayusin mo, yung Metro Manila. So, dalawa sila. Titignan mo kung ano yung mas magiging magandang resulta. Hopefully that's clear. If you have any questions or clarifications about that, comment nyo below para sasagutin ko yan. O ngayon ang tanong, anong gagamitin ko? Kung messenger campaign ba o leads campaign? O, pwede mong gamitin actually parehas, pero ako ang preference ko is leads campaign. Explain ko sa inyo yung mga pros and cons nila in just a bit. So pag nag-create kasi tayo, no? Oops, mali. Sa campaign level tayo. Let's create a campaign, di ba? Ito yung engagement na kung saan pwede kang mag-messenger. Yan yung traditional na ginagamit lalo sa Philippines. Yan din kasi yung pinakamadali. Ay, hindi ko ma-hover yung mouse ko. Okay, click ko. Ayan. Kita nyo. May messenger, pwedeng Instagram, pwede rin iba to sa WhatsApp. Ito naman yung I highly recommend dito sa setup natin. Okay, pero pag medyo complicated sa iyo to, okay pa rin naman tong traditional. I've seen guys and I've heard about them. Messenger lang pero kumikita ng maganda, multiple 6 figures. Pero explain ko sa iyo na pareha siyang pwedeng mag-work. Yun nga lang kasi sa leads, mas mataas yung intent. Bakit? Kasi pwede kang magtanong ng mga qualifying questions bago mo pa kausapin yung lead. So ano ba yung lead? Yung prospect. Okay, sa US kasi, sa Canada, lead ang tawag. Dito, pwede mo kunin yung pangalan, pwede mo kunin na yung email, pwede mo kunin yung phone number, zip code, etc. So, lahat ng yon without you manually chatting. Kasi ang dami pang ubos na oras dyan pag nagchat-chat ka dito, di ba? Sa traditional. Di ba? Bago mo mas makuha siguro yun, abutin ka ng ilang oras o minsan araw kung matagal sila mag-reply. Dito sa leads, naka-filter na yun. Once na nag-opt-in sila, kailangan nilang sagutin muna yun bago sila pumasok sa'yo. Bago mo makita na, lead to. So lahat ng kakausapin mo, qualified na. As in, pwede mo nang tawagan, which I highly recommend kunin niyo yung phone number nila. Okay, so, sige, tuloy natin. Naka-leads tayo. Recommended settings. Tapos, palitan mo ng pangalan yan. According to your liking, lagay mo yung date, kung ano yung product o company, lagay mo dyan. Tapos, sa beginners, CBO na lang tayo. Okay? Para hindi kayo malito. Later on, explain ko yan. By the way, let me know din kung gusto nyo, no? Explain ko yan. Dito kung ano yung difference ng dalawa. So, CBO, minimum natin na budget sa Philippines is mga $1. So, magkano ba yung $1 ngayon? 55, ayaw. Lagay mo sa 58. Ayaw pa rin. Tumaas na yata, no? Dahil sa flood control. Okay, pumasok yung 58. So, mga ganyan. And I highly recommend, ganyan lang din simulan mo. Minimum hanggang sa mga 100. Kung medyo may kumpiyansa ka na, may data ka na, kahit ilagay mo na siya sa a couple of hundreds to 1,000.
So the rest, we'll keep it as is. Naka-default lang tayo. Special add category, hindi mo naman kailangan yan sa MLM. So wala kang kailangan piliin dyan. So leave it as is. Tapos next tayo. Ito yung next. Ad set, palitan mo lang ng pangalan according to your liking. Kung halimbawa, dalawa yung tatargetin mo, no? And I highly recommend nga, no? Isang broad, tsaka isang yung may interest. Itong campaign na to, pwede mong simulan muna na broad. Okay. O, BANT. Broad audience, no targeting. Instant forms tayo. Okay. Instant forms na messenger. Okay, para dun mo babato yung qualifying questions sa messenger. Na pag hindi sila nag-qualify doon, hindi nila matutuloy. Hindi sila papasok sa'yo as lead. Okay. Schedule. Modify according to your liking. Okay. Yung location, alam mo na. Nakaban tayo, di ba? Lagay mo lang yung Metro Manila. So, lagay ko dito, BANT MM. Okay. Tapos next. Tapos dito na yung add creative. Okay, so lagay natin add creative 1. Kung video nyo, video 1, 2, 3. Main lang. Main body, isa lang. Pare-pares, isa-swap out mo lang yung hooks na ginawa natin. So, 3 hooks minimum, di ba? So, sabihin mo sa editor mo, parehas ng lahat ng body, isa-swap out lang yung hooks. So, yun lang yung magkakaiba. Okay, so yun ilalagay mo dito. So, as add creative 1, ibig sabihin hook 1 yan. No? Pare-pares lang naman yan. Pwede mo palitan hook 1. Okay, ako, lalo pag madami yung tumatakbo, nilalagay ko yung pangalan ng hook. Ano ba yung angle na... Ito, balikan nga natin. Diba, yung hook. Ito, lalagay ko. Tired of your skin, yung mga una, palatandaan lang. Tapos ito, yung hook number 2. Remember when your skin. Okay, something na madali ko siyang matatandaan. So, ito, kukunik mo syempre kung anong Facebook page. Kung may Instagram ka, pwede mo rin i-connect dito. Tapos, yan. Yan. Keep it as is. Tapos set up the add creative. Dito, i-upload mo na yung video mo. Once okay na siya or yung image mo, pipiliin mo lang siya. And then, of course, dito mo na rin sa loob kasi type yung mga copies. So, hihinga mo si Meta rin nung mga copies na gusto mo. What do I mean? So, dito sa prompts, meron na akong ready-made dito. Ay, actually, nasa kabilang workspace. Pero, parang ganito rin, no? Ito na nga. Pakita ko na nga. So, ilalagay ko lang sa description below kung ano yung AI prompt natin para sa Facebook ad copies. Kasi meron yung 3, no? Primary text, tapos headline, tapos description. Yung primary text, yun din yung lumalabas na parang captions niya sa post. Tapos yung headline niya, pakita ko yung tsura. Okay, so ito yung primary text. Yung sa taas. Yung headline ito. Excuse me. Okay, so yung description, andito yan. So dito yung magiging button natin kung sa Messenger siya, magiging send us a message. Okay, so pwede rin kung naka-lead form, instant lead form ka, dyan yung lead form. Learn more or sign up now, register. Yun yung mga call to actions na typical. So, ilalagay ko na lang yung prompt dyan. So, naka-base din siya dito sa mga pinaggagawa natin. Okay, doon siya magbe-base, yung prompt na ilalagay ko sa description box below. Okay, balik tayo dito. So, pag okay na lahat yan, ito na, mag-create ka na nung form. So, click mo yan. Okay, again, modify the name according to your liking. Tapos, higher intent tayo. Bakit higher intent? Hindi ito paramihan ng leads. Paramihan to na mako-close. Ayaw mo kumausap ng 500 leads tapos mako-close mo lang 5. Gusto mo kumausap ka 50 lang na tao
Kahit mas mahal lang konti yung cost mo per lead, pero makaklose mo 5. Kasi ang closing rate nun is 10%. So yung next natin, flexible form delivery. Ang mas gusto ko dyan manual. Ito lang kasi mas mataas yung intent. Pero you can test it out. Pwede mo naman try muna. Optimize. May mga pwede siyang tanggalin ng mga parts ng questions mo, ng form mo para mas marami ang makuwang responses ko. So kung maganda naman yung resulta mo doon, then you can keep using that. So sa manual naman, magiging strict siya doon na kailangan niyang i-fill out yun. So syempre, mas mataas talaga yung intent pag ginawa mong manual. So for this example, gawin na lang natin na optimized. Next natin, lalagyan mo ng headline. Patulong ka na lang din kay AI, no, para isulat yan. Yun yung ginagawa ko lagi, no. Yun ang best practice. So dito, dyan na yung qualifying questions na sinasabi ko. So pwede mo din dyan idagdag yung mga phone number. Okay, ayan o, phone number. Pwede mo idagdag yung yan, kung anong city sila, anong province, di ba? Zip code. Para qualified talaga sila, di ba? Okay, pati gender. So pwede mong ilagay dyan. Pwede ka rin maglagay ng qualifying questions dito. If you add questions here, makikita mo, pwede ka mag-multiple choice, short answer. Okay. Ano yung mga pwede mo itanong dyan? What specifically interests you in this opportunity? For example, no? Tapos may options ka. Flexible time and income. A better income. Be able to work remotely. Yung mga ganyan type of questions na I think nagme-make sense para sa network marketing. Again, ikaw lang ultimately ang makakaalam niyan kasi mas alam mo yung business at alam mo yung unique selling proposition ng company nyo. Tapos, patulong ka uli kay AI para i-break down yon and i-turn siya into a qualifying questions na i-feed mo dito kay Facebook. Okay, sa specifically Facebook lead form questions. Hopefully, naka-follow ka doon. And then sa next one, siyempre lalagyan mo ng privacy policy. Okay? Kailangan ba maglagay ng website? Hindi naman. Ayan o. Pwede mong ilagay sa PDF or JPEG file. I've seen accounts na nagbo-work naman kahit yung main mother company nila, yung nilagay nila na privacy policy. So for that, you have to check with the compliance of your company. As long as compliant sila, pwede mong ilagay yung mismong privacy policy ng company nyo dito. If not, gawa ka na lang. JPEG file, tinatanggap nga niya eh. I stand corrected. It can't go directly to a PDF file. Mali pala ako. Hindi rin pwedeng JPEG file. Kailangan siya link. Okay, so hindi pala pwedeng PDF. Try nyo kung pwede yung Google Docs. I haven't tried that before. Usually yung ginagamit ko kasi yung mga clients may website. Or yun nga, compliant sila na gamitin yung privacy policy mismo ng company nila. Okay, so ito, self-explanatory. Tapos pag okay na yan, pwede ka rin maglagay ng disclaimer, no? So pag okay na yan, review screen, tapos next, ayan na. Headline, description. So ito, pwede mong ibato sila sa website. Pwedeng lagay mo yung number mo. WhatsApp number, pwede rin. Pwedeng view file kung may gusto kang pabasa sa kanila. Dito, pwede na yung PDF or JPEG or PNG. Pwedeng yan. Chat on WhatsApp. Kukonek mo lang yung WhatsApp mo. So dito sa website, pwede rin mo yung ilagay. Yung kunyari, may calendar ka. O booking link, pwede mo rin ilagay dyan. And then ito, pwede mo tong i-check, lalo kung sa Pilipinas, I highly recommend. Para pagka okay na sila, nag-submit na sila, they will instantly start a conversation with you, so makikita mo yung details nila sa Messenger. So ideal to kung wala ka namang ginagamit na CRM, Customer Relationship Management tool like Go High Level, HubSpot. Medyo mahal din kasi yung mga CRM. No, so sa simula, ito nang gamitin mo.
Trust me, this works even sa US and Canada. And it's very simple. Kahit minsan kung yung client ko, meron silang GHL account, tinitik on ko pa rin to para mas madali lang din for them. Less complications. Less is more. Sabi nga nila. And then pag okay na, create form. Okay? So in this example, syempre hindi ko na siya i-create. No? Pag create mo ng form, okay, mapipili mo na siya dito. Ayan, search forms, lalabas na siya dyan. Tapos, pag okay na lahat sa'yo, alright, click publish. Ngayon, before I forget, ano yung dimension ng video? I recommend at least 2 dimensions sa gagawin mo, sa isushoot mo. Yung isa is yung pang TikTok style na 9:16. Tapos same lahat ng edit, so, ipapa-reformat mo lang siya into 1:1. Okay, para optimal tayo. Pero kung kaya mo pa, gawin mo 16:9 yung isa. Pero usually, 1 to 2 formats nga sapat na eh. So kung isa lang papipiliin ka, 1:1 lang, sapat na. Hopefully that's clear. Ang 1:1 is 1080 by 1080. Ang 9:16 is I think 1280 by 1920, I think. So sa CapCut o sa Premiere, ano naman na yun, may preset sila doon. So make sure na sabihin nyo lang yan dun sa video editor nyo or kung kayo nag-i-edit ng video, iset nyo ng tama yung dimensions. Okay, I hope that's clear. Move on tayo sa next one. So dito, okay, discuss the value of lookalike audience and retargeting. Sige, daanan natin saglit, no? Close lang natin to. Tapos punta tayo sa audience. So dito, ito yan. Yung custom, ito yung una natin ginawa, di ba? Saved audience. Yung custom audience is yan yung mga nag-engage dun sa, pwedeng sa ad mo, sa ad creative mo. So pakita ko sa iyo, no? Pwedeng dun sa page mo, no? Pwedeng kung may website ka, pwede rin. So ito yung mga sources na meron ka. Pwede rin ngayon yung meta sources. Kagaya nanood ng video ad mo, no? Measure mo yan, 25, 50, 75, and 95%. So, yung nag-engage dyan, pwede kang mag-create. Ibig sabihin lang yan, lahat, sinasabi mo kay Facebook, lahat ng nanood ng video ko at this certain percentage, gumawa ka ng audience nila na pwede ko silang i-retarget. Ano yung logic niyan? Kasi wala namang manunood ng video na yan na hindi interesado. Para panoorin nila yan na kahit kalahati. Lalo kung 75% at mas lalo na kung halos 100% na hindi interesado. So meaning may konting push, may konting nudge ka na lang na kailangan gawin sa kanila para mag-convert sila. Okay, so yun yung ginagawa nito. Okay? At actually kahit yung ibang mga settings na yan, pati itong nag-engage sa Facebook page mo, pwede mong, ito yung I would highly recommend na simulan mo. Ito. Okay, itong tatlo, pati itong lead form. Okay, so hindi ko napapakita kasi mahaba to pag pinakita ko dito eh. Sa isang topic na to, abutin tayo siguro ng 1 oras. Dito lang. Okay, so quick explanation lang. Close natin yan. Dito tayo sa lookalike audience. Ito naman, pagka marami ka ng conversion data, pwede mo nang piliin yung source ng audience mo. Ano yung location, Philippines, pwede nga rin mag-ibang country, Thailand, kung gusto mo, Singapore, etc. Malaysia, Indonesia. Tapos, in a sense, ang gagawin dito na Facebook is hahanapin niya yung top 1% na similar dun sa mga converting audience mo. Okay, ito yung behavior nila, pare-parehas. Ito, sige, example lang, no? Simple analogy. Ito yung mga tropang Bolis Life. Lahat yan. Sige, hanapin mo lahat ng tropa nating Bolis Life sa Indonesia, sa Canada, sa Singapore, and etc. So, pang scaling. Hanapin mo yung tropa natin na volleyball. Puro volleyball ang hilig. So, hopefully, that makes sense. So, dinaanan ko lang quickly. Next. Compliance and best practice. Ayan. So, sa compliance, siyempre type na natin. Konsulta natin si Google mismo.
uh, Facebook ads policy for network marketing. Diretso na tayo sa ito. Okay. So, basahin mong maigi yan, no? Or better yet, pwede mo ring i-feed kay AI yan. Pakita ko sa inyo, no? Based. So, itong ginawa natin na copy, pati yung gagawin mo na captions, lagyan mo lang ng simple prompt. Make sure that these copies are compliant with Meta's advertising policy, especially for network marketing. Pwede mo nga rin i-include tong link na to. So, makakasiguro ka na magiging compliant yung magiging output niya sa Meta Ads policy. Okay? Very important kasi pag hindi ka naging compliant, magkakaroon ng trigger yan. Hihinto na lang bigla yung Facebook ads mo at pwedeng masuspinde yung campaign mo, yung account mo mismo. Okay, hopefully that's clear. Next tayo. Bigyan ko ng bonus tip. Okay, yung sinasabi ko kanina, di ba, i-date natin si prospect, coffee shop, restaurant, whatever. Tapos, in the hopes na umattend sila finally dun sa event na merong talagang main speaker. So, pwede natin gawing online yon in the form of webinar. So, pag nakuha natin yung lead details, di ba, yung campaign na pinakita ko kanina is lead form siya, nababato rin yung details sa Messenger where you can have a conversation with them. So, once nakuha mo yung number, pwede mo silang tawagan at i-follow up. Okay na, pwede ka bang umattend sa webinar? Yung ad mo nga mismo, pwede maging webinar din. Okay? It's an invite to a webinar. Kusang i-discuss nyo ito, yung mga benefits na makukuha nila. So, applicable yan para sa skincare, applicable yan para sa healthcare. So, kung ano yung ginagawa nyo sa traditional, gagawin lang natin na digital. At syempre, mas scalable to ng dihamak. So, gawin mong webinar registration, tapos nandun yung kung sino yung speaker, kung meron kayong doktor, dermatologist, o kung anumang klaseng network marketing business yan. As ang maganda dun, diba? Since nakuha mo nga yung phone number and email, pwede nga mag-email sa kanila, pwede mo silang i-follow up through phone, which I highly recommend para mas mataas yung show up rate nila dun sa webinar mo. So pag tinawagan mo sila, hey, this is just to confirm of your attendee dun sa ating upcoming webinar. Can you please confirm? Kasi limited yung slots natin, limited yung seats. So if you don't confirm, we'll have to give your seat to another. So something in the lines of that. Para may konting FOMO, fear of missing out dun sa mga prospects mo. Tapos yung webinar, no, pwedeng Zoom gamitin, pwedeng Google Meet, no? So ganun yung pinaka-flow. At saka ang maganda sa webinar, guys, closed room siya. So kahit ano nang sabihin mo dun, hindi ka na ibaban ni Facebook. Kasi wala na kayo sa Facebook platform. So pwede mo nang sabihin kung ano man gusto at kailangan mo sabihin doon. Kung gusto mo mambudol doon, that's up to you. Kasi nga, hindi natin pwedeng basta sabihin yon sa Facebook. Yung mga overpromise, hindi yun pwede. So, next tayo. Overpromise saka yung money-making schemes, bawal yan ha. So, be watchful. Pero, sa loob ng Zoom nyo, kayo na lang doon nag-uusap. So, pwede mo na sabihin. And hopefully, totoo ha. Hindi siya pyramid, hindi siya scam. Kasi totoo ang karma, guys. So, next natin, ito. Measuring success and optimizing campaigns. Discuss, ito na, yung key metrics na kailangan mong tignan. Siyempre, ang unang-una dyan is yung cost per lead sa'yo. O kung naka-messenger ka lang, purely cost per message. Tapos, ultimately, out of, let's say, sa 10 o 20 na messages or leads, kung lead form gamit mo, ilan yung naku-close mo? Tapos, after makakuha yon, magkano yung nagiging ROI mo dun sa naku-close mo? Magkano kinikita mo, basically. So, ano yung pinaka-basic? Tsaka nyo natignan tong mga click-through rate, so CTR, cost per click, no? Once you have those dialed down, pag okay na yung positive kayo doon, then
pwede mo nang silipin to so that you can improve this further. Pero sa next topic na yon, no? Sa ibang tutorials ko about Facebook ads, no? Pwede nyo i-click din yon para mas maintindihan nyo. I can also focus on this metrics pag ready na kayo mag-scale. Pwede nating i-breakdown yan. So next tips, and A/B testing. Ayun nga, kaya 3 yung sinasabi ko na minimum kasi A/B test na yan. Maglalaban-laban na yung 3 ad creative na yan. Yung 3 hooks na ginawa mo, ito, laban-laban na yan sila. And yung pinaka-winner, kaya tayo naka-CBO, okay, itong CBO na to, saan na ba yung huli kong ginawa? Ito. Kaya naka-CBO kasi hayaan natin si Facebook. Saan na ba? Kanina, di ba, yung may prompt siya kung ABO o CBO. Teka nga. Continue. Okay. Ayan yung budget strategy. Kaya tayo naka-CBO kasi siya nang bahala. Kung sino yung mas malupit na ad, pinaka-high performing para sa kanya, yun na yung lalagyan niya ng budget. Okay? Siya na pipili ng winner sa madaling sabi. Okay, next tayo. Future trends. So, emerging trends. Actually, ang trends dito is pagalingang gumamit ng AI. Kasi kung mas magaling kang gumamit ng AI, applicable yan sa lahat ng industry. So I can imagine kung sa MLM, di mas marami kang masasapul na pain points, mas marami kang magagawang hooks, lalo na if you're ready to scale na. Sobrang efficient yung team mo, yung copywriting team mo o ikaw mismo. Ang efficient mo, maglagay ng, mag-release ng mga bagong ads. Hindi ka, kumbaga magfo-focus ka na lang dun talaga sa pinaka nagmamatter sa business mo, which is madala sila ma-follow up yung mga leads at madala sila dun sa webinar. So another thing, mas magiging bulletproof din pag ginawa mo na finid mo si AI nung mga links, nung compliance about meta ads. Kasi constantly changing to yung policy niya, no? So kung hayaan mo si AI, mas magiging bulletproof siya. Kasi kahit nung araw, nung wala pang ganito, ang ginagawa ko pa, lagi ko nire-review yan. Lahat ng policy nila. Para sigurado ko na walang mali. So imagine niyo kung gaano ka time consuming yun. Tapos, pwede ka pang magkamali. Paano kung ngayon, nag-lunch ka, may na-miss out ka doon na detail, di ba? So, mapafalag yung account mo. So ngayon, ang trend talaga is pagalingan gumamit ng AI. Pagalingan sa prompting din. Okay, kasi kung ano yung input mo sa kanya, i-enhance na yun. So pag medyo bubing yung nag-input, i-enhance yung kabubuhan. Pardon the word, pero yun talaga yun. Pag medyo maganda yung input sa kanya, may katalinuhan, lalong tatalino yung output. So yun, conclusion ko. So recap muna tayo. Hopefully naintindihan nyo lahat. Lalo na yung in-explain ko na lead form. Sa Messenger, pwede rin siya, di ba? Pag nag-uusap kayo, pwede mo ring hingin yung phone number doon. Pero that will take a lot of time, di ba? Kung may team ka na taga-sagot, ang daming man-hours nila yung masusunog, kakasagot lang. Para lang makuha yung number. Unlike dito, yung sa pangalawang example na pinakita ko na lead form, siya na yung tatrabaho nun, si Facebook ads na. Pagpasok sa'yo nung lead, luto na. Diba? Halos luto na. Iyahain mo na lang. Diba? You have the phone number, you have their email, you have their name. So make sure na i-apply nyo yan. Tapos, yung target audience natin, tsaka yung settings natin, again, isang BANT, broad audience, no targeting, at isang yung merong naka-filter na interest, kagaya ng pinakita ko sa inyo. And, yun nga, utilize yung AI.
Sobrang laking tulong niyan. Ako at yung team ko naka-rely diyan sobra. Kasi yung matatapos namin in a day, baka 10-15 minutes lang tapos na. Actually, mga ganun, no? Matagal na isang oras. So, sobrang efficient. And lastly, yung webinar. Okay, sobrang importante nun. Kasi, yun ang pampataas talaga ng closing rate. Kasi hindi mo sila pwedeng bentahan upfront sa Facebook ads, lalo na sa MLM, no? So, kailangan mo nang kunin yung leads tapos ihahatid mo. Tsaka mo sila i-close. Ihahatid mo sila sa event, sa webinar. O kahit big event, pwede kung Metro Manila lang. O pwede mo silang i-invite din doon. So, sana malaking naitulong sa'yo ng video na to para mas sumabog pa, mas maging power. Power pa ang iyong networking business. And kung may napulot ka sa video na to, sigurado ko sa'yo, marami ka ring mapupulot sa video na to, lalo na kung gusto mo pang mag-deep dive at mas maintindihan ng mabuti si Meta Ads.